Ang hangin ng gabi sa Maynila ay may dalang init at pamilyar na amoy ng usok at nilulutong pagkain. Ngunit sa ibabaw ng maliit na bahay ng mag-asawang Santos sa kalawanging bubong na yero, tila may sariling mundo sina Luz Viminda at Arturo. Dito sa ilalim ng kalangitang pinipinturahan ng iilang bituin na sumisilip sa kabila ng liwanag ng syudad nila, ninanakaw ang mga sandali ng kapayapaan. Baka mahulog ka, Sinta. Mahinang sabi ni Arturo, ang kanyang braso ay mahigpit na nakayakap sa baywang ni Luz. Nakasandal ito sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay nakatuon sa malayo. Isang malambing na ngiti ang sumilay sa labi ni Luz. Hindi nandito ka naman para saluhin ako. 5 taon. 5 taon na silang kasal. 5 taon ng pagmamahalang pinanday ng hirap at ginhawa. Ang kanilang bahay kahit maliit ay puno ng init, isang testamento sa kanilang pagsisikap. Si Arturo o Art para sa kanya ay isang construction foreman, isang lalaking matipuno ang katawan at mas matibay pa ang puso. Si Luz naman sa kanyang simpleng ganda at walang katapusang pag-aalaga, ang ilaw ng kanilang tahanan. Masaya sila, kontento. Ngunit may isang pangarap na gabi-gabi nilang idinadalangin. Iniisip mo na naman. Bulong ni Art ang kanyang mga labi ay dumadampi sa buhok ni Luz. Alam na alam niya ang laman ng isip ng kanyang asawa. Huminga ng malalim si Luz. Isang araw, Art. Sabi niya ang boses ay puno ng pananabik. Mapupuno rin ng tawanan ng mga bata itong bubong na to. Magkakaroon tayo ng isang maliit na lalaki na kamukhang kamukha mo at siguro isang babae na magmamana ng mga ngiti ko. Hinawakan ni Arturo ang kamay ni Luz at pinisil ito. Magkakaroon tayo, Sinta. Pangako, hindi tayo susuko. Iyon ang kanilang pangako sa isa't isa, isang pangakong paulit-ulit nilang binibigkas para takpan ng kirot na dala ng bawat buwan na lumilipas nang walang magandang balita. At ang kirot na yon ay may pangalan Consuelo Santos, ang ina ni Arturo. Kinabukasan, tila dininig ng demonyo ang kanilang usapan. Dumating si Aling Consuelo nang walang pasabi, ang kanyang presensya ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng tag-araw. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Sinusuri ang bawat sulok ng munting tahanan na para bang naghahanap ng dumi o pagkakamali. Magandang hapon po, Inay. Bati ni Luz pilit na pinapasigla ang kanyang boses habang nagmamadaling maglapag ng isang baso ng malamig na tubig sa mesa. Hapon. Maikling tugon ni Consuelo, ang mga mata ay hindi inaalis sa tiyan ni Luz bago tumingin sa paligid. 5 taon na. Ganyan pa rin kaliit ang bahay ninyo. Kung sana lang ay may apo na ako, baka mas ganahan pa si Arturo na magsumikap. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Luz. Ngumiti na lamang siya ng pilit. Nagsisikap naman po si Art, Inay. Unti-unti makakaipon din po kami. Umismid si Consuelo. Sipag nga ang anak ko. Baka wala lang sa kanya ang inspirasyon. Alam mo, sa pagsasaka kahit gaano kasipag ang magsasaka, kung tuyot at tigang naman ang lupa, wala ring aanihin. Hindi na nakasagot si Luz. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi, isang pinaghalong hiya at sakit. Ang tigang na lupa, iyon ang tingin sa kanya ng kanyang biyenan. Isang babaeng hindi kayang tuparin ang pinakaimportanteng tungkulin. Nang gabing iyon, ipinagluto ni Luz si Consuelo ng paborito nitong adobo at sinigang, isang desperadong pagsubok na makuha ang kahit katiting na pagsang-ayon nito. Tahimik ang kanilang hapunan. Tanging ang tunog lamang ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato ang maririnig. Si Arturo, nakadarating lang mula sa trabaho, ay ramdam ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Kamusta ang araw ninyo, Inay? Ayos lang, sagot ni Consuelo, hindi man lang nag-abalang tumingin sa anak. Itinusok niya ang kanyang tinidor sa isang piraso ng karne ng baboy sa adobo.
Medyo matigas, parang yung swerte ng iba dyan. Napahigpit ang hawak ni Luz sa kanyang kubyerto sa ilalim ng mesa. Inay, tama na po. Saway ni Arturo ang boses ay may bahid ng babala. Ngunit hindi nagpapigil si Consuelo. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Luz. Ang kanyang mga mata ay nang uusig. Bakit nagsasabi lang ako ng totoo? Kailan mo babalak bigyan ng anak itong si Arturo o? Baka naman dapat na siyang humanap ng iba. Sayang ang lahi namin kung sa isang baog lang mapupunta. Baog. Ang salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang hapagkainan. Isang salitang puno ng laso ng panghuhusga ng habambuhay na sentensya. Nakita ni Luz ang pagbabago sa mukha ni Arturo. Mula sa pagkapagod ito'y naging galit. Isang dalisay nag-aalab na galit. Isang malakas na kalabog ang gumambala sa hapagkainan ng buong lakas na ihampas ni Arturo ang kanyang kamao sa mesa. Nagtalunan ng mga plato at baso. Inay, ang sigaw niya isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Hindi niyo karapatang sabihin, yan sa asawa ko. Gulat na napatingin si Consuelo sa anak, hindi makapaniwala sa reaksyon nito. Si Luz ang asawa ko. Patuloy ni Arturo, ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. At kahit kailan, huwag na huwag ninyo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Kung hindi niyo kayang igalang ang asawa ko sa loob ng pamamahay ko, malaya kayong umalis ngayon din. Napatayo si Consuelo, ang mukha ay namumutla sa galit at kahihiyan. Walang utang na loob. Pagtapos kitang palakihin, isang babae lang pala ang sisira sa'yo. Isang huling masamang tingin ang ibinigay niya kay Luz bago padabog na umalis ng bahay. Nang marinig nila ang pagsara ng pinto, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Si Luz ay hindi makagalaw, ang mga luha ay sunod-sunod na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang paglapit ni Arturo. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang upuan at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Patawarin mo si Inay Sinta. Patawarin mo ako. Umiling si Luz. Wala kang kasalanan, Art. Meron, sabi ni Art. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil hinayaan kong saktan kanya ng ganito katagal. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ayoko nang nakikita kang ganito, Luz. Ayoko nang makita kang nasasaktan. Humiwalay siya ng bahagya at hinawakan ang mukha nito. Tinitigan niya ito sa mata, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang desisyon. May business trip ako sa Palawan sa susunod na linggo. Isang linggo. Ang sabi ng kumpanya, pwede akong magsama. Sumama ka sa akin, Luz. Naguguluhang tumingin si Luz sa kanya. Pero ang trabaho mo, hindi ito tungkol sa trabaho. Pagputol ni Artigede, tungkol ito sa atin. Kailangan nating makalayo. Makalayo kay Inay sa mga doktor sa pressure. Tayo lang dalawa. Ibabalik natin yung tayo. Ibabalik natin yung saya. Please, mahal ko, sumama ka sa akin. Sa gitna ng kanyang mga luha, sa gitna ng pighati, nadulot ng mga salita ni Consuelo, nakita ni Luz ang isang sinag ng pag-asa sa mga mata ng kanyang asawa. Isang pagkakataon para takasan ang lahat kahit pansamantala. Isang pagkakataong muling buuin ang kanilang mga pangarap sa isang lugar kung saan walang huhusga, walang manunumbat. Dahan-dahan tumango siya. At sa pagtangong yon, isang maliit na kandila ng pag-asa ang muling sumindi sa kanyang puso, walang kamalay-malay, na ito rin ang kandilang malapit ng hipan ng isang malagim na hangin ng tadhana. Ang Palawan ay isang paraiso. Para kay Luz, ito ay higit pa roon. Ito ay isang santuwaryo. Ang bawat alon na humahalik sa dalampasigan ay tila naghuhugas ng mga masasakit na salitang ibinato sa kanya. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon ng niyog ay nagbibigay init sa kanyang nanlalamig na pag-asa. Ang unang 4 na araw ay perpekto. Naglakad sila ni Art sa pinungputing buhangin, ng kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga paa ay iniiwanan ng panandaliang marka na agad ding binubura ng tubig.
Kumain sila sa mga maliliit na kainan. Sa tabi ng dagat pinagsasaluhan ang sariwang isda at matatamis na prutas. Sa mga hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sila, ay nagmamahalan sa kanilang silid. At sa mga sandaling iyon, si Luz ay hindi isang baog na asawa. Siya ay isang babaeng iniibig, isang babaeng ninanais, isang babaeng buo. Ganito dapat palagi. Bulong ni Luz isang hapon, habang nakahiga sila sa duyan sa kanilang balkonahe, tanaw ang turkesang kulay ng dagat. Magiging ganito palagi. Sagot ni Art, hinahaplos ang kanyang buhok. Pag-uwi natin iba na. Hindi ko nahahayaang saktan ka pa ni Inay. Pangako. Naniwala si Luz. Sa yakap ng kanyang asawa at sa himig ng paraiso, naniwala siyang lahat ay magiging maayos. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Sa ikalimang araw ng kanilang bakasyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. Ni Artin ang tunog na yon ay tila isang alarma na gumising sa kanila mula sa isang magandang panaginip. Nakita ni Luz ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa habang kausap nito ang boss sa telepono. Ang kunot sa noo, ang pag-igting ng panga ang bigat sa kanyang mga balikat. Pagbaba niya ng tawag ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. May emergency sa opisina, mahal ko. Sabi niya ang boses ay mabigat. Isang malaking deal ang bumabagsak. Kailangan kong bumalik. Ngayon din. Isang kirot ang naramdaman ni Luz sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong itinago. Tumango siya. Naiintindihan ko, Art, trabaho yan. Hindi. Hindi ito okay. Sabi ni Art, hinawakan ang kanyang mga kamay. Dinala kita rito para makalimot, hindi para iwanan. Patawarin mo ako. Babawi ako sa'yo, Sinta. Pangako. Doble-triple babawi ako. Ayos lang talaga. Pilit ng ngiti ni Luz. Mananatili muna ako rito. Magpapahinga, mag-isip-isip. Umuwi ka na at ayusin mo ang kailangan mong ayusin. Mag-iingat ka sa biyahe. Sa pag-alis ni Art kasabay ng pagsikat ng araw, isang halahalik sa noo ang kanyang iniwan. Inamoy ni Luz ang kanyang pamilyar na pabango. Pinanood niya itong mag-empake nang nagmamadali ang isip ay nasa 8 oras na biyahe pabalik ng Maynila. Tumayo siya sa may pinto at tinanaw ang papalayong sasakyan nito hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lamang. Mayroon siyang gustong sabihin kanina, isang bagay na mahalaga, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Naisip na lang niya sasabihin niya pag-uwi nito. Nang hapong iyon, habang nag-iisa sa kanilang silid, napansin ni Luz ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pananakit sa kanyang dibdib, isang bahagyang pagkahilo, at isang bagay pa huli na ang kanyang buwanang dalaw. Halos 1 linggo ng huli. Matagal na niyang tinuruan ang sarili na huwag umasa. Bawat pag-asa ay sinusundan ng mas matinding kabiguan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Totoo. Naglakad siya papunta sa isang maliit na butika na malapit sa hotel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang bumibili ng isang maliit na kahon ng pregnancy test. Sa banyo ng hotel, habang ginagamit ito, ang tibok ng kanyang puso ay halos bumasag sa katahimikan. Ilang minuto siyang naghintay, mga minutong parang walang katapusan. At pagkatapos nakita niya. 2 malinaw, hindi mapagkakailangang linyang pula. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na pinaghalong tawa at hikbi. Ang lakas nito ay sapat na para mag-alala ang staff ng hotel. 2 linyang pula. Pagkatapos ng 2 taon ng pighati, ng kahihiyan ng masasakit na salita, mula kay Consuelo, pagkatapos ng lahat naroon na, buntis siya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Arten diretso ito sa voicemail. Nagmamaneho. Siguradong nakapatay ang telepono nito. Nag-iwan siya ng mensahe, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Honey, si Luz to. Panimula niya humihikbi sa gitna ng kaligayahan. Tawagan mo ako agad. Pagkarinig mo nito ha, may sasabihin ako sa'yo. Isang napakagandang balita.
Magiging tatay ka na, Art. Magiging tatay ka na mahal kita. Ibinaba niya ang telepono at napahagulgol. Masasayang luha. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan at kinausap ang maliit na buhay sa loob niya. Hello baby, ako ang mommy mo. Hindi na ako makapaghintay na makilala ka. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng hapon na parang nakalutang sa alapaap. Nakaupo sa balkonahe, pinapanood ang dagat at iniisip ang kanilang kinabukasan. Ini-imagine niya ang reaksyon ni Art, ang itsura ni Consuelo kapag nalaman nito. Matapos ang lahat, magkakaroon din pala ng masayang wakas ang kanilang kwento. Ngunit ang masayang wakas ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. 3:47 ng hapon, umalingaw-ngaw muli ang tunog ng kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang labi. Hello, magandang hapon po. Ito po ba si Genga Luz Viminda Santos? Tanong ng isang formal at walang emosyong boses sa kabilang linya. Opo, ako nga po ma. Sagot ni Luz nagtataka. Ako po si Police Officer Reyes. Tumatawag po ako mula sa himpilan ng pulisya. May kinalaman po ito sa isang Arturo Santos, may-ari ng lisensyang nakuha mula sa isang malagim na aksidente sa sasakyan sa may Highway 22. Ang mga salita ay tila hangin na dumaan lamang sa kanyang tainga. Hindi niya maintindihan. Aksidente malagim. Pipakiulit po. Nauutal na tanong ni Luz, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho na palitan ng namumuong takot. Sigurado po ba kayo sa pangalan? Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang inuulit ng pulis ang mga detalye. Ang bawat salita ay parang isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng kanyang mundo. Dahan-dahan itong ginigiba hanggang sa wala nang matira. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang mahabang blangkong panaginip. Si Luz ay nakaupo sa eroplano, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala namang nakikita. Ang mga ulap ay parang maruruming bulak, at ang mundo sa ibaba ay isang malabong imahe na walang kulay, walang buhay. Wala siyang iniyak, wala siyang naramdaman. Ang kanyang katawan ay nasa biyahe, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa Palawan, kasama ng isang tinig sa telepono at ng pangalang Arturo Santos. Pagdating sa ospital, isang nurse ang sumalubong sa kanya, ang mukha ay puno ng awa. Dinala siya nito sa isang mahaba at tahimik na pasilyo na amoy antiseptic at pighati. Huminto sila sa harap ng isang metal na pinto. Handa na po ba kayo, ma'am? Mahinang tanong ng nurse. Hindi sumagot si Luz. Paano ka magiging handa para sa isang bagay na ganito? Dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa loob ng malamig na silid, may isang higaang metal. Nakatakip ng puting kumot ang katawang nakahimlay doon. Sa isang senyas, dahan-dahang itinaas ng isang attendant ang takip mula sa mukha. Ang oras ay tila huminto. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Iyon ang mukha ni Arturo, ang kanyang Art. Ngunit hindi na ito siya. Maputla, tahimik. Walang ngiti, walang kislap sa mga mata na dati puno ng pagmamahal para sa kanya. Ang lahat ng pangarap nila, ang lahat ng pangako, ay nakahimlay doon, kasing lamig ng metal na higaan. Sa una may pagtanggi. Hindi siya yan, sabi ng isang tinig sa kanyang isip. Nagkakamali lang sila. Ngunit habang tinititigan niya ang pamilyar na hugis ng ilong, ang peklat sa ibabaw ng kilay, ang lahat ng depensa ng kanyang isipan ay gumuho. At doon isang tunog ang kumawala mula sa kanya. Hindi ito iyak, hindi ito sigaw. Ito ay isang atungal, isang tunog na hindi galing sa lalamunan, kundi sa kaluluwang binibiyak. Ang tunog ng isang mundong nawasak. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at bumagsak siya sa malamig na sahig. Nagtakbuhan ang mga tao para tulungan siya, ngunit wala na silang nagawa. Ang kanyang katawan ay umuuga sa bawat paghikbi. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa dibdib
na parang sinusubukang pigilan ang puso niyang madurog. Nagising si Luz sa isang puting silid. Ang matapang na amoy ng ospital ang unang pumasok sa kanyang kamalayan. Nakasaksak sa kanyang kamay ang isang suwero. Ramdam niya ang pagod ang bigat na para bang tumakbo siya ng milya-milya. At pagkatapos, bumalik ang lahat. Si Art ang morgue, ang walang buhay niyang mukha. Napahawak siya sa kanyang tiyan. At sa gitna ng nagbabadyang alon ng pighati, isang alaala, ang sumilay na parang kidlat ang sanggol. Buntis siya. Isang bagong uri ng takot ang gumapang sa kanya. Mas matindi pa kaysa sa nauna ang stress, ang trauma, ang sigaw. Paano kung naapektuhan ang baby agad niyang pinindot ang call button? Nang dumating ang nurse, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desperado. Kailangan ko ng ultrasound. Ngayon na. Buntis ako. Kailangan kong malaman kung ligtas ang baby ko. Isang doktor na may mabait ngunit malungkot na mga mata ang dumating. Ipinaliwanag ni Luz, ang lahat ang positibong test, ang aksidente ang matinding pagkabigla. Habang isinasagawa ang ultrasound, ang mga mata ni Luz ay nakatutok sa mukha ng doktor, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit katiting na pag-asa. Matagal na nanahimik ang doktor, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen at pagkatapos bumaling siya kay Luz at sa kanyang mga mata, alam na ni Luz ang sagot bago pa man niya ito marinig. "I'm very sorry, Ginang Santos," sabi ng doktor sa isang malumanay ngunit pinal na boses. "Ang matinding trauma na pinagdaanan ng inyong katawan, ang shock, hindi po kinaya ng inyong sinapupunan. Nakunan po kayo. Kung ang pagkamatay ni Art ay isang bombang sumira sa kanyang mundo, ang balitang ito ay ang abo ng kanyang huling pag-asa. Wala nang natira. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanilang kinabukasan. Lahat ay naging abo sa loob lamang ng isang araw. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang lumaba. Isang malawak na kawalan lamang ang kanyang naramdaman. Sa ikalawang araw niya sa ospital, isang buhawi ang pumasok sa kanyang silid. Si Consuelo. Ang kanyang mukha ay lukot sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Walang bakas ng pakikiramay, walang bahid ng pag-aalala. "Hayop ka." Ang sigaw nito, ang boses ay pumipiyok sa puot. Tumayo ito sa paanan ng kanyang kama, ang daliri ay nakaturo sa kanya na parang isang sentensya. Ikaw ang may kasalanan nito." Si Luz na nasa ilalim pa rin ng epekto ng gamot at pighati ay tumingin lamang sa kanya, hindi makapagsalita. Kung hindi ka lang sana nagpumilit sa walang kwentang bakasyon na yan, buhay pa sana ang anak ko ngayon. Patuloy ni Consuelo, ang bawat salita ay isang latigo. "Ano, hindi ka pa nakontento? Na isa kang baog, kailangan mo pang patayin ang asawa mo. Pinatay mo ang anak ko, Luz Viminda. Pinatay mo siya." Ang mga akusasyon ay bumabaon sa kanya, ngunit wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Wala nang saysay ang lahat. "Sumpain ka." Ang huling isinigaw ni Consuelo, ang mukha ay isang pulgadang layo na lang sa kanya. "Mabubuhay kang mag-isa, habang buhay. Walang asawa, walang anak. Yan ang parusa mo. Tandaan mo yan." At pagkatapos padabog itong umalis, iniwan si Luz sa isang silid na mas naging malamig at mas madilim. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahabang gabi na walang katapusan. Sa kakarampot na perang naipon, umupa si Luz ng isang maliit na kwarto sa isang parte ng Maynila kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ipinagawa niya ang isang maliit na kariton na gawa sa kahoy. Pinuno niya ito ng mga sangkap para sa turon, banana Q at kwek-kwek. Isang umaga, itinulak niya ang kanyang kariton sa isang abalang kanto. Ang kanyang mukha ay blangko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naglagay siya ng mantika sa kawali at nagsimulang magluto. Ang mga taong dumadaan ay hindi napapansin ang babaeng nasa likod ng kariton. Ang babaeng ang mga pangarap ay naging abo.
at ang tanging natitira na lang ay ang usok mula sa nilulutong pagkain sa lansangan. 3 taon. 3 taon ng kulay abong mga umaga at walang katapusang mga gabi. Para kay Luz ang panahon ay hindi na nasusukat sa mga araw o buwan, kundi sa paulit-ulit na kilos ang pagtulak ng kariton bago sumikat ang araw, ang paghalo sa kumukulong mantika, ang pag-abot ng sukli na may blangkong tingin at ang pag-uwi sa isang kwartong mas malamig pa kaysa sa kanyang puso. Isang hapon, ang kulay abong langit ay tuluyang bumigay. Ang ulan ay bumuhos na parang walang katapusang mga luha malalaki at mabibigat na patak na humahampas sa yero ng mga gusali. Nagmamadali ang mga tao naghahanap ng masisilungan. Si Luz na itinutulak ang kanyang kariton pauwi ay sanay na sa ulan. Hindi na niya ito iniinda, tulad ng hindi na niya pag-inda sa kirot sa kanyang likod o sa gutom na minsay kumakalam sa kanyang sikmura. Sa pagliko niya sa isang makitid na eskinita, isang pamilyar na daan pauwi, may nahagip ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng sira-sirang medya agwa ng isang saradong tindahan, may isang tumpok ng basahan. Ngunit habang papalapit siya, ang tumpok ng basahan ay gumalaw. 3 maliliit na katawan, magkakayakap para sa init. Ang kanilang mga damit na dati, sigurong may kulay, ay ngayoy kulay putik na lamang. Sila'y butot balat, ang kanilang mga mukha ay maliliit at marurumi. Nanginginig sila, isang panginginig na hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa lamig ng gutom at kawalan ng pag-asa. Isang babae at 2 lalaki, magkakamukha na sa tingin niya, ay nasa mga 10 o 11 taong gulang. Ang unang reaksyon ni Luz ay ang lumakad ng diretso. "Wala akong pakialam," sabi ng isang pagod na boses sa kanyang isip. "May sarili akong pasanin. Hindi ko kayang akuin pa ang sa iba." At nagpatuloy nga siya sa paglalakad. 1, 2, 3 hakbang. Ngunit sa bawat hakbang, tila may isang hindi nakikitang kamay na pumipigil sa kanya, humihila sa kanya pabalik. Sa 15 hakbang, siya ay huminto. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa basang semento. Isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan, matingkad at masakit na parang kahapon lang nangyari. Ang 2 linyang pula sa isang maliit na puting stick at ang kasunod na alaala, ang malamig na boses ng doktor na bumubura sa mga linyang yon magpakailanman. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Lumingon siya at muling tiningnan ang 3 bata. Hindi na sila basta mga estranghero, hindi na sila basta mga pulubi. Sa kanyang mga mata, sila ay 3 maliliit na pusong walang kasalanan na iniwan ng mundo tulad ng anak, na hindi man lang niya nayakap. Paano kung ang anak niya ay nabuhay? Paano kung ito ang naging kapalaran niya? Ang pag-iisip na yon, ang bumasag sa yelong, bumabalot sa kanyang puso sa loob ng 3 taon. Dahan-dahan siyang lumingon, ang tunog ng mga gulong ng kanyang kariton ay lumilikha ng ingay sa basang eskinita. Itinulak niya ito pabalik sa direksyon ng mga bata. "Hoy!" Tawag niya. Ang kanyang boses ay medyo paos dahil sa bihirang paggamit. "Kayong 3, halika rito." Ang mga bata ay nagulat. Ang 2 lalaki ay lalong nagsiksikan sa isa't isa. Ang mga mata ay puno ng takot at pagdududa. Natutunan na nila sa lansangan na ang awa ay madalas may kasamang panganib. Ngunit ang batang babae, ang may pinakamaliit na pangangatawan, ngunit may pinakamatapang na mga mata, ay dahan-dahang tumayo. "Bakit po?" tanong nito. Ang boses ay manipis, ngunit hindi nanginginig. Lumapit si Luz. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagpakita ng awa. Tinitigan lamang niya sila. "Kumain na ba kayo?" Hindi sila sumagot. Ang kanilang katahimikan at ang malalim na itsura ng kanilang mga mata ay sapat ng sagot. "Ako si Luz," sabi niya sa simpleng paraan. "May bahay ako malapit dito. May pagkain doon. Sumama kayo sa akin. Para lang ngayong gabi.
para magpainit at kumain. Ang batang babae na tila siyang leader ay tumingin sa dalawang lalaki. Umiling ang isa, yung may maliit na peklat sa pisngi. Ngunit hinawakan ng babae ang kamay nito. "Wala na tayong pagpipilian, Nico," sabi niya. Lalakas pa ang ulan. Humarap siyang muli kay Luz at tumango. "Sige po." Pinangunahan sila ni Luz sa mas makikitid pang mga eskinita hanggang sa marating nila ang isang gusaling tila hindi natapos ang konstruksyon. Sa isang sulok sa ibaba, doon ang kanyang tahanan. Isang maliit na kwarto na ang bintana ay tinakpan lamang ng plastik. Sa loob ay may isang manipis na kutsyon, isang maliit na kalan at mga damit na nakasabit sa pako. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit ito'y tuyo. Ito'y mainit. At para sa tatlong batang giniginaw ito, ang lahat. Walang nagsalita habang ipinagluluto sila ni Luz ng kanin at sardinas. Inilapag niya ang 3 plato sa sahig at ang mga bata ay kumain na parang mga hayop na ginutom ng ilang linggo. Mabilis, walang tigil, walang imikan. Si Luz ay nakaupo lamang sa isang sulok, pinapanood sila. At sa bawat subo nila, isang piraso ng yelo sa kanyang puso ang natutunaw. Nang sila'y mabusog ang batang babae ang unang nagsalita. "Ako po si Mia," sabi niya. "Sila po ang mga kapatid ko, si Nico at si Kai. Magkakambal po kami." Ikinuwento niya ang kanilang maikling malungkot na buhay, ang pagkamatay ng kanilang mga magulang sa isang aksidente, ang tiyahin na kumupkop sa kanila ng ilang buwan bago sila tuluyang iwan sa kalye. "Wala na po kaming ibang mapupuntahan." Pagtatapos niya ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Hindi nagsalita si Luz. Ano pa ba ang sasabihin? Ang kanilang kwento ay pamilyar. Ito ang kwento ng pag-abandona, isang kwentong alam na alam niya. Nang gabing iyon, natulog ang 3 sa sahig magkakatabi sa isang lumang banig na ibinigay ni Luz. Kinumutan niya sila. At habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga payapang mukha sa dilim, ang kawalan sa kanyang dibdib, ang malawak at masakit na kawalan na iniwan ni Art at ng kanilang hindi pa naisisilang na anak, ay unti-unting napupunuan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito kaligayahan, hindi pa. Ito ay isang layunin. Kinabukasan nagising si Luz sa mahinang kaluskos. Nakita niya ang 3 tahimik na nag-aayos handa ng umalis. Sila'y sanay na. Isang gabi ng kabaitan at pagkatapos ay balik sa realidad. Lumapit sa kanya si Mia, ang mga mata ay puno ng utang na loob. "Aalis na po kami, Aling Luz. Maraming salamat po sa pagkain at sa patulog." Tumingin si Luz sa 3 maliliit na anghel. Sa harap niya mga anghel na tinangay ng isang malupit na agos. Tiningnan niya ang kanilang mga payat na braso, ang kanilang mga lumang damit, at ang kinabukasang naghihintay sa kanila sa labas. At gumawa siya ng isang desisyon na babago sa lahat. "Hindi," sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi matitinag. Nagkatinginan ang magkakapatid na guguluhan. Tumingin si Luz sa mga mata ni Mia, pagkatapos ay kay Nico at kay Kai. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, isang tunay na emosyon ang nakita sa kanyang mga mata, isang determinasyon. "Dito na kayo tumira," sabi niya. "Ako na ang magiging nanay ninyo." Sa maliit na kwartong yon, habang ang ulan ay tumitila sa labas, 4 na nawawalang kaluluwa ang nagsimulang buuin ng isang bagong pamilya mula sa mga abo ng kanilang nasirang mga pangarap. 5 taon ang lumipas na parang isang kisap mata, ngunit ang bawat araw ay nag-iwan ng marka sa katawan at kaluluwa ni Luz. Ang kanyang buhok ay may mga hibla ng pilak at ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata ay lumalim mga mapang testimonya ng libu-libong madaling araw na ginugol sa harap ng mainit na kawali. Ngunit sa kabila ng pagod ang kanyang mga mata, ay may bagong kislap. Isang kislap
na ipinanganak mula sa pagmamahal. Ang tatlong bata ay hindi na mga bata. Si Mia sa edad na 15 ay nagtataglay ng isang kapanahunan na higit pa sa kanyang edad. Siya ang matalino, ang ambisyosang nangangarap maging doktor. Si Kai ang tahimik ay naging isang binatang malalim mag-isip. Ang kanyang mga mata ay tila laging may binabasa sa pagitan ng mga salita. At si Nico ang pinakabunso ay lumaking matangkad at malakas ang kanyang mga kamay na dati nangangaliskis ng isda ay ngayon may angking galing sa pagguhit lumilikha ng mga obra sa lumang papel. Ang kanilang buhay ay simple, ngunit masaya. Sa umaga bago pumasok sa eskwela, tinutulungan nila si Luz na ihanda ang kariton. Sa gabi sa ibabaw ng hapag na may sinangag at pritong isda, ang kanilang munting tahanan ay napupuno ng tawanan at kwentuhan tungkol sa mga pangarap. Para kay Luz ang pagod ay nawawala sa bawat ngiti ng kanyang mga anak. Sila ang kanyang himala. Sa lahat ng ito, may isang taong laging nasa tabi niya, si Eileen Cruz. Ang nurse na kapitbahay ang kanyang matalik na kaibigan. Si Eileen ang takbuhan niya kapag may sakit ang isa sa mga bata, ang nag-aabot ng pandesal sa umaga, ang tanging taong tila tunay na nakauunawa sa kanyang pinagdadaanan. Bilib talaga ako sa iyo, Luz. Madalas sabihin ni Eileen habang nagkakape sila sa labas ng bahay ni Luz. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas. Isa kang santa. Ngumingiti lamang si Luz, ang puso ay puno ng pasasalamat sa pagkakaroon ng isang kaibigan. Ang hindi niya alam ang papuri ni Eileen ay isang maskara na nagtatago sa isang nabubulok na inggit. Isang gabi umuwi si Eileen sa sarili niyang tahanan. Ang amoy ng alak at ang malakas na hilik mula sa sopa ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang asawa, si Romy, ay lasing na naman, walang pakialam sa magulo at maduming bahay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang buong galit niyang ibagsak ang kanyang bag sa mesa. Gising, sigaw niya. Wala ka na bang gagawin sa buhay mo kundi humilata dyan? Ang mga bayarin natin nakatambak na. Idinilat ni Romy ang namumungay na mga mata. Humingi ka kay Luz. Sabi nito nang walang gana. Ang bait-bait nun sa'yo, baka pautangin ka. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Eileen. Luz, palaging si Luz. Si Luz na isang hamak na tindera sa kalye pero hinahangaan ng lahat. Si Luz na walang asawa pero may 3 anak na nagmamahal sa kanya ng lubos. Si Luz na mahirap pero may dangal na hindi niya maramdaman sa sarili niyang buhay. Ang inggit ay isang lason at dahan-dahan nitong kinakain ang kaluluwa ni Eileen. Kinabukasan nagsimula siyang maghahasik ng lason. Sa palengke habang namimili, nagkukwento siya sa ibang mga ale. Kawawa naman si Luz, no? Panimula niya ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Pagod na. Siguro, kung hindi niya pinulot yung mga bata na kapag-asawa na ulit yun ngayon. Sayang. Sa umpisa ay tsismis lamang, ngunit habang lumilipas ang mga linggo ang mga salita ni Eileen ay nagiging mas masama. Alam niyo ba? Parang ginagamit niya yung mga bata para kaawaan siya ng mga tao. Isang babaeng nabaliw sa pagkamatay ng asawa, paano magiging mabuting ina yan? Ang lason ay kumalat. Ang mga dati palangiting kapitbahay ay nagsimulang umiwas ng tingin. Ang mga dating bumibili sa kanya ay dumaraan na lang. Nararamdaman ni Luz ang panlalamig, ngunit isinasantabi niya ito. Iniisip na baka pagod lang siya o nag-iilusyon. Isang hapon natagpuan ni Eileen si Nico na nag-iisa sa labas, abala sa pagguhit sa isang piraso ng karton. Ito ang kanyang pagkakataon. Lumapit siya na may dalang malamig na bote ng soft drink. Nico, para sa'yo, sabi niya na may matamis ng ngiti. Ang galing mo talagang gumuhit. Manang-mana ka sa tatay mo siguro. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nakakuha ng atensyon ni Nico. Salamat po, Tita Eileen. Umupo si Eileen sa tabi niya. Alam mo, Nico, nakikita ko ang pagod sa nanay niyo.
Malumanay niyang sabi, mahal na mahal niya kayo. Sobra. Tumango si Nico, ipinagmamalaki ang kanilang ina. Pero patuloy ni Eileen at dito na niya sinimulang isaksak ang patalim. Naisip mo ba kung anong buhay sana niya kung wala kayo? Natigilan si Nico. Po, isinakripisyo niya lahat. Bulong ni Eileen na para bang isang sagradong sikreto ang kanilang pinag-uusapan. Ang pagkakataong magkaroon ulit ng pamilya, ang katawan niya ang lakas niya. Para sa inyo, minsan yung mga bayani sila yung pinakanangangailangan ng tulong, pero hindi sila humihingi. Tinitigan ni Eileen ang nalilitong mukha ng binatilyo. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata nito, ang pagmamahal para kay Luz at ang bagong tanim na butil ng pagkakasala. Ang isang tunay na lalaki, iniisip ang kapakanan ng mga mahal niya. Ang huling sinabi ni Eileen bago tumayo. Minsan ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa isang tao ay ang palayain siya sa pasanin niya. Iniwan niya si Nico na tulala ang soft drink ay hindi nagagalaw sa kanyang tabi. Ang lapis ay nakabitin sa ere. Ang mga salita ni Eileen ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang tainga, bumaba sa kanyang puso at nagsimulang kumalat sa kanyang buong pagkatao. Pasanin, palayain siya. Nang gabing iyon umuwi si Luz pagod gaya ng dati, ngunit may dalang isang supot ng paboritong biskwit ng mga anak. Nico, anak, kamusta ang araw mo? Masaya niyang tanong. Nag-angat ng tingin si Nico mula sa kanyang ginuguhit. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng sigla, ay ngayoy madilim at malamig. Ayos lang, maikli niyang sagot, at muling itinuon ang pansin sa papel umiiwas sa tingin ng ina. Naramdaman ni Luz ang biglaang panlalamig sa loob ng kanilang munting tahanan, isang lamig na hindi galing sa panahon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit alam niyang may nagbago. Hindi niya alam na ang lason ay nagsimula ng gumana. Ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng purgatorio para kay Luz. Ang dating masayang tahanan ay binalot ng isang mabigat at hindi masabing tensyon. Ang ugat nito, si Nico. Ang kanyang mga ngiti ay napalitan ng pag-iwas, ang kanyang mga kwento ay naging monosyllabic na mga sagot, at ang kanyang presensya ay tila isang anino na laging galit. Anak, may problema ba? Paulit-ulit na tanong ni Luz. Sinusubukang abutin ng anak na tila nagtayo ng pader sa pagitan nila. Wala. Ang laging sagot ni Nico, ang mga mata ay nakapako sa sahig o sa dingding, kahit saan, basta hindi sa mga mata ni Luz na puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Mia at Kai na mamagitan. Ano bang nangyayari sa iyo, Nico? Tanong ni Mia isang gabi habang nag-aaral sila. Bakit mo ginaganyan si nanay? Hindi niyo naiintindihan. Ang pasigaw na sagot ni Nico. Hindi niyo ba nakikita? Pagod na siya. Tayo ang dahilan. Natural lang na mapagod siya. Tinataguyod niya tayong tatlo. Katwiran ni Kai. Ang dapat nating gawin ay tulungan siya, hindi dagdagan ang problema niya. Ngunit ang lason ni Eileen ay malalim ng nakatanim. Para kay Nico ang pagtulong ay hindi na sapat. Ang tanging solusyon na nakikita ng kanyang naguguluhang isipan ay ang pag-alis. Ang pagpapalaya. Isang gabi na abutan ni Luz ang tatlo na nagbubulungan sa isang sulok. Nang maramdaman nila ang kanyang pagdating, bigla silang natahimik. Sa ibabaw ng isang maliit na upuan, nakita niya ang isang lumang bag na may lamang ilang damit. Ang puso ni Luz ay tila piniga. Saan kayo pupunta? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tatlo ay hindi makatingin sa kanya. Si Mia ang matapang, ang unang nag-angat ng muka, ang mga mata ay namumula. Nay, saan ulit ni Luz? Isang hakbang siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Aalis kayo, iiwan ninyo ako. Para rin po ito sa inyo. Mahinang sabi ni Nico, ang mga salita
ay tila isinasaulo para magkaroon na kayo ng sarili ninyong buhay para hindi na kayo mahirapan. Ang mga salitang yon na dapat sana'y nagpapakita ng pagmamalasakit ay tumusok sa puso ni Luz na parang mga bubog. Sariling buhay. Hindi makapaniwalang sabi ni Luz ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Kayo ang buhay ko. Hindi ba ninyo naiintindihan yon? Mula nang dumating kayo, kayo na ang naging buhay ko. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga luhang puno ng sakit at pagkalito. Ano ang nagawa kong mali? Sabihin ninyo sa akin, may pagkukulang ba ako? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi po yun. Nay, umiiyak na. Sabi ni Mia, hinila ang braso ni Nico para pigilan ito. Ngunit si Nico, na puno ng pinaghalong galit at pagkakasala, ay hindi na mapigilan. Ang mga salita ni Eileen ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hindi sapat. Sigaw niya ang kanyang boses ay nabasag. Sobra-sobra pa nga. Sobra-sobra ang sakripisyo mo na nakakonsensya na. Araw-araw nakikita ka naming pagod. Araw-araw nagtitiis ka para sa amin. Hindi kami dugot laman mo, pero binibigay mo ang lahat. Dahil mga anak ko kayo. Ang isinigaw pabalik ni Luz ang kanyang dibdib ay umaalon sa bawat hikbi. Iyon na ang huling mitya. Ang pag-ako ni Luz ang pag-angkin sa kanila, ang siyang nagtulak kay Nico sa bingit. Hindi ang atungal niya isang sigaw na puno ng sakit ng isang teenager na hindi naiintindihan ng mundo. Hindi mo kami mga anak, kinuha mo lang kami sa kalye. Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal. Sana hindi mo na lang kami pinulot. Dagdag pa niya ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Sana hinayaan mo na lang kami, hindi ka namin tunay na ina. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang huling pangungusap ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at nakamamatay. Kahit sina Mia at Kai ay natigilan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pangingilabot sa mga salitang binitiwan ng kanilang kapatid. Si Luz ay napaatras na para bang isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya. Ang sakit sa kanyang mukha ay hindi maipinta. Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib na para bang ang puso niya ay literal na nabiyak. Sa pagkakataong yon, alam ni Nico na lumampas na siya sa guhit. Puno ng pagsisisi at gulat sa sariling kalupitan, wala na siyang ibang naisip gawin kundi tumakbo. Hinablot niya ang kamay ni Mia at Kai na tulala pa rin. Tara na, sigaw niya at tumakbo sila. Tumakbo palabas ng pinto, palabas sa eskinita, palayo sa babaeng nagbigay sa kanila ng lahat. Palayo sa mga salitang hindi na nila mababawi kailanman. Naiwan si Luz sa gitna ng kanilang munting tahanan na ngayoy maluwag at walang laman. Ang kanyang mga binti ay bumigay at dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang tunog ng mga salita ni Nico ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit, mas malupit. Hindi ka namin tunay na ina. Doon sa sahig ng tahanang binuo niya, mula sa pagmamahal gumuho si Luz Viminda Santos, nawasak sa ikalawang pagkakataon, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa mga salitang binitiwan ng mga taong itinuring niyang sarili niyang buhay. Ang umaga ay dumating ng walang awa. Ang sinag ng araw na tumagos sa plastik na bintana ay tila isang mapanuring mata, inilalantad ang bawat sulok ng kahungkagan sa loob ng munting tahanan ni Luz. Ang tatlong banig ay maayos na nakatupi sa isang sulok, isang gawain na marahil ay ginawa ni Mia bago sila tuluyang umalis. Ang katahimikan ay nakabibingi. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Si Eileen, ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon na napakapraktisado na. Luz, ayos ka lang ba? Tanong niya, hinawakan ng braso ni Luz. Narinig ko ang sigawan kagabi. Nasaan ang mga bata? Tumingin si Luz kay Eileen, ang kanyang mga mata ay walang laman. Umalis na sila. Ano? Gulat na sabi ni Eileen, kahit na ang isang munting ngiti ng tagumpay ay halos sumilay sa kanyang labi.
Walang hiya yung mga batang yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila. Niyakap niya si Luz. Hayaan mo na sila, Nay. Baka mas mabuti na rin yan para sa'yo. Makakapagpahinga ka na. Ang bawat salita ng kaaliwan ay parang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat ni Luz. Ngunit wala na siyang lakas para makipagtalo. Tumango na lamang siya at marahang kumawala sa yakap. Hindi siya nagpahinga. Sa halip isang nag-aalab na enerhiya ang bumalot sa kanya. Kailangan niyang hanapin ang kanyang mga anak. Nagsuot siya ng tsinelas at lumabas ang isip ay isang magulong mapa ng mga posibleng lugar ang eskwelahan, ang parke ang ilalim ng tulay kung saan niya sila unang nakita. Buong araw siyang naglakad. Ang bawat kalye, bawat eskinita ay naging isang labirinto ng mga mukhang mapanghusga. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Narinig mo ba? Ang mga ampon ni Luz lumayas na. Ang mga dating bumabati sa kanya ay biglang nagiging abala sa pag-aayos ng kanilang paninda kapag siya'y dumarating. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog humuhugong sa kanyang likuran. Sabi ko na nga ba hindi rin magtatagal? Ano kayang ginawa niya sa mga bata? Baka naman sinasaktan niya. Kawawang mga bata. Bawat salita ay isang dagok. Ngunit nagpatuloy siya, ang tanging nasa isip ay ang kaligtasan ng kanyang tatlong anghel. Kumain na kaya sila? Ligtas ba sila? Ginaw na siguro sila ngayon. Kinabukasan walang nagbago. Walang balita. Ang pag-asa ni Luz ay unti-unting nauupos, napapalitan ng isang mapurol na sakit. Dahil kailangan pa ring mabuhay, itinulak niya ang kanyang kariton papunta sa kanyang pwesto. Kailangan niyang kumita. Paano kung bumalik sila at wala silang madatnang pagkain nang siya'y mag-ayos ng kanyang mga paninda? Isang babae ang huminto sa harap niya. Si Aling Marites ang pinakatsismosa sa kanilang lugar. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang, ang mga labi ay nakaismid. Aba-aba, sabi nito sa malakas na boses para marinig ng lahat. Nagawa mo pa palang magtinda ano? Matapos mong palayasin ang mga kawawang bata. Tumingin si Luz sa kanya pagod. Hindi ko sila pinalayas. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Aling Marites. Nakita ng lahat kung paano kanila tinakbuhan. Isang pabayang ina. Akala mo, kung sinong santa, may tinatago ka rin palang kamandag. Naglapitan ng ibang mga usisero, bumubuo ng isang bilog sa paligid nila. Si Luz ay parang isang hayop na na-corner. Wala kayong alam. Mahinang sabi ni Luz, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang alam namin ay ang nakikita namin. Patuloy ni Aling Marites na lalong lumakas ang loob dahil sa mga manonood. Isang babaeng sinumpa. Iniwan ng asawa, iniiwan ng mga anak. Siguro'y may dala ka talagang malas. At pagkatapos ginawa nito ang isang bagay na hindi malilimutan ni Luz kailanman. Dinampot ni Aling Marites ang isang baso mula sa kalapit na naglalaba, isinawsaw ito sa planggana ng marumi at mabulan ng tubig sabong at buong lakas na iwinisik sa mga bagong lutong turon at banana cue ni Luz. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga tao. Ang mainit na pagkain ay nabasa ng malamig at maruming tubig. Ang pinagpaguran niya para sa araw na yon ay nasira sa isang iglap. Ngunit hindi ang nasirang paninda ang sumugat kay Luz. Ito ay ang sukdulang kahihiyan, ang pagyurak sa kanyang pagkatao sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Luz. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng sakripisyo, lahat ng pangungulila, lahat ng bulungan at akusasyon, lahat ng iyon ay nagtipon-tipon at sumabog sa isang nag-aalab na galit. Ang kanyang mga mata, na sa loob ng maraming taon ay naglalaman lamang ng kalungkutan, ay biglang nag-apoy. Hindi na pag-iisip ang gumalaw, kundi purong laman. Bago pa man maintindihan ng sino man ang nangyayari, itinaas ni Luz ang kanyang kamay.
Isang malutong na kalampag ang pumunit sa hangin. Ang sampal ay dumapo ng buong lakas sa pisngi ni Aling Marites. Ang lakas nito ay nagpatagilid sa babae. Ang lahat ay natigilan. Ang tsismosa, ang mga usisero, maging si Luz mismo, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Luz at ang nagsisimulang paghikbi ni Aling Marites na hawak-hawak ang namumula niyang pisngi. Walang nagsalita. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Luz, hindi na may awa o panghuhusga, kundi may takot at pagkamangha. Ang santang martir ay nagpakita ng mga pangil, ngunit ang galit ni Luz ay mabilis na humupa, napalitan ng isang malawak at malamig na kawalan. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya, ang kanilang mga nagulat na mukha. Tiningnan niya ang kanyang basang paninda, ang kanyang nanginginig na mga kamay. At sa wakas, natanggap na niya. Tapos na. Wala nang babalikan pa dito. Nang walang imik at may dignidad, na tila ngayon lang niya nahanap, sinimulan niyang ligpitin ang kanyang mga gamit. Bawat kilos ay kalmado at may layunin. Inilagay niya ang kawali sa loob ng kariton. Ipinasok niya ang mga natirang sangkap. Pinunasan niya ang nabasang mesa. Hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita. Nang maayos na ang lahat, hinawakan niya ang hawakan ng kanyang kariton at nagsimulang maglakad. Itinulak niya ito palayo sa palengke, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa eskinita, kung saan minsan ay may tumawag sa kanyang nanay. Bawat hakbang ay isang pagtalikod sa isang buhay na binuo niya mula sa abo na ngayon naging abo na namang muli. 5 taon. Sa mundong iniwan ni Luz, ito ay 1,825 araw ng paulit-ulit na paggiling at tahimik na pighati. Ngunit sa ibang bahagi ng syudad, sa puso ng naglalakihang mga gusali ng Bonifacio Global City, ang 5 taon ay isang panahon ng milagrosong pagbabago. Isang makintab na itim na Rolls-Royce ang huminto sa harap ng isang tore ng salamin at bakal. Sumunod ang isa pa at isa pa. Ang 3 sasakyan na tila 3 itim na panter na handang Manila ay nagpakawala ng 3 figura. Mula sa unang sasakyan ay lumabas si Mia, hindi na isang payat na dalagita, kundi isang babaeng may matalas na tingin, suot ang isang mamahaling business suit na bumagay sa kanyang kumpiyansa. Sumunod si Nico, ang kanyang dating magulong buhok ay maayos nang nagupitan ng kanyang pangangatawan, ay matipuno sa ilalim ng kanyang designer suit. Tanging ang malikhaing kislap sa kanyang mga mata, ang natirang bakas ng batang mahilig gumuhit. At mula sa huling sasakyan, lumabas si Kai kalmado. At may aura ng tahimik na kapangyarihan, ang kanyang simpleng pananamit ay sumisigaw ng yaman na hindi na kailangang ipagyabang. "The board is waiting," sabi ni Mia sa kanyang kapatid. Ang boses ay matatag at propesyonal. Tumango si Nico. "I'll handle it. Kay siguruhin mong maayos ang lahat para sa Scholarship Foundation launch mamaya." Sila ay hindi na mga batang lansangan. Sila na ang mga haligi ng TAN Global Holdings. Sila na ang mga tagapagmana. Ang kanilang pagbabago ay nagsimula sa isang maalikabok na kanto, 2 linggo, matapos nilang takasan si Luz. Gutom, marumi, at nawawalan na ng pag-asa, sinubukan nilang maghanap ng marangal na paraan para kumita. Nagpunas sila ng mga salamin ng kotse. Doon sa gitna ng traffic, isang bintana ng isang itim na Mercedes ang bumukas. Sa loob ay isang matandang lalaking may matalas, ngunit mabait na mga mata. Si Ricardo Tan. Hindi niya sila binigyan ng limos. Sa halip, tinanong niya sila kung bakit sila nasa kalye. Nakita niya sa mga mata ni Mia ang determinasyon, sa mga kamay ni Nico ang potensyal, at sa katahimikan ni Kai ang malalim na talino. Nakita niya ang kislap na minsan na rin niyang tinaglay noong siya'y nagsisimula pa lamang. "Hindi ko kayo bibigyan ng limos," sabi ni Mr. Tan sa kanila. "Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magtrabaho kayo para sa akin, mula sa pinakamababa. Patunayan ninyo ang inyong sarili. Kung may makita ako sa inyo,
tutulungan ko kayo. Iyon ang naging simula. Si Nico ay nagtrabaho sa construction site, nagbuhat ng semento at nag-aral ng arkitektura sa gabi. Si Mia ay naging utility girl sa opisina, nagtimpla ng kape at sinipsip ang bawat kaalaman sa negosyo na kanyang marinig. At si Kai ay tumulong sa foundation ni Mr. Na. Tan, nagturo sa ibang mga batang kalye habang pinag-aaralan ang pamamalakad ng isang organisasyon. Sa loob ng 5 taon ang gutom nila sa tagumpay ay mas matindi pa kaysa sa gutom na naranasan nila sa lansangan. Sila ay umangat, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa dugo pawis at walang kapantay na determinasyon. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang multo. Isang gabi si Kai ay nakatayo sa floor-to-ceiling na bintana ng kanyang penthouse apartment. Sa ibaba ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga hiyas. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey, ngunit hindi niya ito mainom. May isang malawak na espasyo sa kanyang dibdib, isang kahungkagan na hindi kayang punan ng kahit anong yaman o tagumpay. Ang katahimikan sa kanyang apartment ay masyadong maingay, at sa ingay na yon isang alaala, ang malinaw na lumitaw ang mga kamay ni Luz. Magaspang kalyo laging amoy bawang at mantika. Ang mga kamay na yon ang nagpakain sa kanila, nag-aruga sa kanila, yumakap sa kanila. Ang lahat ng ito, naisip niya habang tinitingnan, ang karangyaan sa paligid ay para sa kanya. Ginawa nila ang lahat ng ito para patunayan na hindi sila isang pasanin, para ipakita sa mundo at sa kanya na ang kanyang sakripisyo ay may halaga. Ngunit ano ang saysay ng lahat kung ang taong pinag-aalayan nila nito ay walang kamalay-malay? Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho papunta sa kondominium ni Nico. Ginigising niya ito sa gitna ng gabi. Kailangan nating hanapin si nanay, sabi ni Kai, walang paligoy-ligoy. Si Nico na sa umpisa ay naguguluhan ay natigilan. Ang maskara ng matigas na arkitekto ay biglang gumuho inilalantad ang batang lalaki na 5 taon nang dinadala ang bigat ng kanyang mga salita. Tumango siya. Tinawagan nila si Mia. Sa kabilang linya matagal na hindi nagsalita ang kanilang kapatid. At nang siya'y magsalita ang kanyang boses ay basag. Oo, panahon na. Ang paghahanap ay hindi naging madali. Nag-hire sila ng mga pribadong investigador. Nagbayad sila para sa impormasyon. Ngunit si Luz ay tila naglaho na parang bula. Lumipas ang mga buwan. Ang bawat araw na walang balita ay isang dagdag na tinik sa kanilang mga puso. Hanggang isang araw, isang tawag ang dumating. Nahanap na namin siya, sabi ng investigador. Nasa kabilang dulo ng Quezon City. Nagtitinda pa rin sa kalye. Nagpadala ito ng isang litrato, kuha mula sa malayo. Isang babaeng nakayuko, mas payat ang buhok, ay mas marami ng puti. Pagod, mas matanda kaysa sa kanyang edad. Nang makita ng 3 ang litrato, sabay-sabay na sumikip ang kanilang mga dibdib. Iyon ang resulta ng kanilang ginawa. Iyon ang buhay na ibinigay nila sa kanya, kapalit ng buhay na ibinigay niya sa kanila. At ngayon, narito sila. Ang 3 Rolls-Royce ay marangyang gumagapang sa masikip at maingay na palengke na napakalayo sa mundo ng BGC. Mula sa loob ng naka-aircon na sasakyan, pinanood nila ang eksena. Ang sigawan ng amoy ng hilaw na isda at prutas, ang kaguluhan ang mundong kanilang tinakasan. At doon sa isang pwesto sa gilid, nakita nila siya. Si Luz. Inaabot ang isang supot ng banana Q sa isang customer. Ang kanyang mga kilos ay mabagal mechanical. Ang kislap sa kanyang mga mata na minsan nilang minahal ay wala na. Naramdaman ni Nico ang paninikip ng kanyang lalamunan. Si Kai ay pumikit ng mariin. Si Mia ang kanilang leader ay huminga ng malalim, pinatatag ang sarili. Okay, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Gawin na natin to. Bumukas ang mga pinto ng 3 sasakyan.
Huminto ang tsismisan sa palengke. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanila. Ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang direksyon, sa babaeng nagbigay sa kanila ng lahat at sinuklian nila ng wala. Humarap si Mia sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga mata ay determinadong lumalangoy sa luha. Handa na ba kayo? Ang hangin sa palengke ay biglang naging mabigat at siksik. Ang ingay ng mga nagtitinda at mamimili ay unti-unting humina, napalitan ng isang pinipigil na bulungan, habang ang tatlong eleganteng estranghero ay sabay-sabay na lumabas mula sa kanilang mga mararangyang sasakyan. Sila ay parang mga tauhan mula sa ibang mundo na padpad sa isang lugar na hindi para sa kanila. Ngunit ang kanilang mga lakad ay may layunin at ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa isang abang kariton ng prituhan sa gilid ng daan. Si Luz, abala sa pag-aayos ng kanyang paninda, ay hindi sila napansin sa una. Ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa paligid, ang biglaang katahimikan. Ang mga matang nakatitig, hindi sa kanya, kundi sa likuran niya. Dahan-ahan siyang lumingon at ang kanyang mundo ay muling huminto. Sa harap niya nakatayo ang tatlong tao na ang mga mukha ay sabay na pamilyar at banyaga. Nakita niya ang hugis ng panga ni Nico, mas matigas na ngayon. Nakita niya ang mga mata ni Kai, mas malalim at mas malungkot. At nakita niya ang tindig ni Mia, matatag at hindi matinag, ang kanyang mga anak. Sila na nga. Ngunit sila'y mga bersyon na iginuhit mula sa panaginip, matagumpay, makapangyarihan at napakalayo. Nabitawan ni Luz ang hawak niyang sipit. Isang maliit na tunog iyon, ngunit sa katahimikan ito'y umaling-aungaw na parang isang putok ng baril. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Ang kanyang isip ay nagtatalo sa pagitan ng realidad at halusinasyon. Marahil ay epekto lamang ito ng init at pagod. Marahil ay pinaglalaruan na naman siya ng kanyang isipan. Ngunit pagkatapos, si Mia ay humakbang. Bawat hakbang ay tila isang dekada ng pagsisisi. Nang siya'y nasa harap na ni Luz, ang kanyang pinag-ingatang tindig ay gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at lumuhod siya sa maruming semento ng palengke. Nay! Ang kanyang basag na bulong na sinundan ng isang hindi mapigilang hikbi. Sumunod si Nico. Lumuhod din ang kanyang muka ay nakayuko sa kahihiyan. Si Kai, ang huling lumuhod, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tatlong matagumpay na tao nakaluhod sa harap ng isang hamak na tindera. Ang Luz Viminda's Kitchen ay hindi isang ordinaryong restaurant. Ang mga dingding nito ay pininturahan ng kulay krema. Pinalamutian ng mga orihinal na likha ni Nico, mga guhit na naglalarawan hindi ng mga engrandeng tanawin, kundi ng mga simpleng eksena sa kalye. Isang batang nagpapalipad ng saranggola. Isang matandang nagtitinda ng sampagwita. Tatlong magkakapatid na nagsasalo sa isang pirasong turon. Bawat mesa ay may maliit na florera ng sariwang bulaklak at ang hangin ay puno ng amoy ng masarap na pagkain at ng isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag, isang pakiramdam ng pag-uwi. Sa gabi ng grand opening nito, nakatayo si Luz sa harap ng kanyang mga staff, hindi bilang isang hepe, kundi bilang isang ina. Suot niya ang isang simpleng bestida na regalo ni Mia at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang kanyang ngamyang ngiti ay umaabot sa kanyang mga mata. Karamihan sa kanyang mga empleyado ay tulad niya, mga taong binigyan ng pangalawang pagkakataon. Mga single mother, mga dating bilanggo, mga kabataang itinakwil ng kanilang pamilya. Salamat sa inyong lahat, sabi niya sa kanila. Ang kanyang boses ay matatag. Ang lugar na ito ay hindi lang isang kainan. Ito ay isang tahanan. Maging mabait tayo sa bawat taong papasok sa pintong yan dahil hindi natin alam ang bigat na kanilang pinapasan. Ang restaurant ay naging isang instant success, ngunit ang mga tao ay bumabalik hindi lamang para sa masarap na pagkain na luto ng mga world-class chef na kinuha ng kanyang mga anak. Bumabalik sila
para kay Luz, para sa kanyang mainit na pagbati, sa kanyang tunay na interes, sa kanilang mga kwento, sa paraan ng paghawak niya sa kanilang mga kamay na parang matagal na silang magkakakilala. Isang linggo matapos ang opening, hinarap ni Luz ang nakaraan. Ipinatawag niya si Eileen. Dumating ito na nakayuko payat ang dating kumpiyansa ay ganap nang nawala. "Patawarin mo ako, Luz." Sabi nito, ang mga luha ay muling dumaloy. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Tinitigan siya ni Luz ng matagal. "Pinapatawad na kita, Eileen." Mahinahon niyang sabi. Hindi dahil sa karapat-dapat si Eileen, kundi dahil kailangan na niyang palayain ang sarili sa bigat ng galit. "Pinapatawad kita dahil ayokong maging katulad mo, isang taong kinakain ng kapaitan. Pero hindi na natin maibabalik ang dati. Ang tiwala kapag nasira ay hindi na basta-basta na ididikit muli." Iyon ang kanilang huling pag-uusap. Isang pagtatapos na walang yakap, walang pangako, tanging ang malungkot na katotohanan ng isang nasirang pagkakaibigan. Ang isa pang piraso ng nakaraan ay dumating ng hindi inaasahan. Isang hapon, habang abala ang restaurant, isang matandang babae na nakasuot ng luma, ngunit marangal na damit ang pumasok. Inaalalayan ng isang tungkod. Tumayo ito sa gitna ng kainan. Ang mga mata ay hinahanap si Luz, si Consuelo. Mas matanda, mas mahina ang dating apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Lumapit si Luz sa kanya, ang puso ay kalmado. "Luz Viminda," sabi ng matanda, ang boses ay nanginginig. Narinig ko ang lahat. Ang anak ko, si Arturo. Sigurado akong ipinagmamalaki ka niya ngayon." Isang luha ang gumuhit sa kulubot na pisngi ni Consuelo. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng aking masasakit na salita. Naging isang mapait na ina ako dahil sa sarili kong pighati at ikaw ang pinagbuntunan ko. Mali. Ako." Tiningnan ni Luz ang babaeng minsan niyang kinatakutan at kinasuklaman. Ngunit ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang ina na nawalan din ng anak, isang babaeng biktima rin ng sarili niyang pait. Inabot ni Luz ang kamay ng matanda at pinisili ito. "Pinapatawad ko na po kayo, inay," sabi niya, at sa pagsambit niya ng salitang inay, isang mabigat na kadena mula sa nakaraan ang tuluyang naputol. Nag-usap sila ng sandali, isang pag-uusap na puno ng mga hindi na kailangang sabihin, isang tahimik na paghilom ng mga lumang sugat. Lumipas ang mga taon. Si Luz sa kanyang ika-70 kaarawan ay nakaupo sa hardin ng isang bahay na ipinatayo para sa kanya ng kanyang mga anak, isang bahay na may malawak na espasyo para sa kanyang mga apo. Ang Luz Viminda Kitchen ay naging isang institusyon, hindi lang isang restaurant, kundi isang pundasyon na tumutulong sa libo-libong batang lansangan. Napapaligiran siya ng kanyang pamilya, sina Mia Nikokay, ang kani-kanilang mga asawa, at isang makulit na grupo ng mga apo na tumatawag sa kanyang lola nanay. Ang hangin ay puno ng halakhak at amoy ng inihaw na pagkain. Tumingin si Luz sa paligid. Sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, sa bawat yakap ng kanyang mga apo, sa bawat kwento ng tagumpay, mula sa mga taong tinulungan ng kanyang pundasyon, nakikita niya ang mga piraso ng isang buhay na binuo mula sa pagmamahal. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa isang trahedya, sa abo ng mga pangarap. Ngunit sa pagpili niyang maging mabuti, sa pagpili niyang magmahal, kahit na siya'y nasasaktan, itinayo niyang muli ang kanyang mundo. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa napakaraming iba pa. Nilapitan siya ni Kai, na ngayon may iilang puting buhok na rin. Inakbayan siya nito. "Masaya ka ba, Nay?" Mahina nitong tanong. Ngumiti si Luz, isang nangiting puno ng kapayapaan at pasasalamat. Tumingala siya sa kalangitan, sa mga ulap na pinipinturahan ng dapit hapon.
Naisip niya si Art. Naisip niya ang anak na hindi niya nakilala. Wala ng kirot. Tanging isang matamis na alaala. O anak, sagot niya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Sobra. Ang kanyang buhay ay hindi naging isang tuwid na linya patungo sa kaligayahan. Ito ay isang magulong paglalakbay ng pagkawala at pagkakahanap ng sakit at paghilom ng pagbagsak at pagbangon. Ngunit sa pagtatapos ng lahat sa gitna ng hardin na puno ng buhay, alam ni Luz Viminda Santos na ang bawat luha, bawat sakripisyo at bawat butil ng kabaitan na kanyang itinanim ay namunga ng higit pa sa kanyang pinangarap. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa abo. Ito ay naging isang hardin at sa huling kabanata, ang tanging salitang nakasulat ay pasasalamat. Isang taon. Ang amoy ng tagumpay ay matamis at nakalalasing. Ang Luz Viminda's Kitchen ay hindi na lamang isang restaurant. Ito ay naging isang simbolo. Isang simbolo na sa gitna ng magulong syudad, mayroong lugar para sa mga pangalawang pagkakataon. Ang gabi ng kanilang unang anibersaryo ay puno ng mahika. Ang mga ilaw na nakasabit sa hardin ay kumikinang na parang mga alitaptap. Ang hangin ay puno ng musika, tawanan, at ang pamilyar na samyo ng adobong niluto sa paraan ni Luz. Ang buong pamilya Santos, kasama ang kanilang itinuturing na pangalawang ama, si G. Ricardo Tan, ay nagkakatipon sa isang mahabang mesa. Sa isang taon ng tagumpay at sa marami pang darating, sabi ni Mr. Tan, itinaas ang kanyang kopita. At higit sa lahat, sa babaeng nasa likod ng lahat ng ito, ang aking idolo, si Luz Viminda. Nagpalakpakan ng lahat. Ngumiti si Luz, isang nangiting nagmumula sa isang pusong sa wakas ay buo na. Sa kanyang kandungan, ang kanyang 5 taong gulang na apo-anak ni Mia ay masayang naglalaro. Kumuha si Luz ng isang maliit na piraso ng masa at inabot ito sa bata. Ganito, apo, bulong niya. Dahan-dahan lang, kailangan mo ng pasensya at pagmamahal. Yan ang sikreto. Isang perpektong sandali. Isang larawan ng kapayapaang pinaghirapan. Ngunit ang mga perpektong sandali ay marupok at ang anino ng tagumpay ay laging mahaba at madilim. Sa gitna ng kasiyahan, nag-vibrate ang telepono ni Mia. Isang tawag mula sa kanilang abogado. Humingi siya ng paumanhin at lumayo ng kaunti para sagutin ito. Habang nakikinig ang kanyang nangiti, ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Sigurado ka ba dyan, Attorney Reyes? Tanong niya, ang boses ay formal at walang emosyon. Sige, ipadala mo sa akin ang link. Salamat. Bumalik siya sa mesa, ngunit ang liwanag sa kanyang muka ay nawala na. Napansin ito ni Kai. May problema ba, ate? Hindi sumagot si Mia. Sa halip, kinuha niya ang kanyang tablet at ilang sandali lang inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Sa screen, isang sikat na online news magazine ang naglalaman ng isang artikulo. Ang pamagat na nakasulat sa malalaki at mapang-akusang mga titik ay parang isang sampal sa kanilang lahat. Ang kwentong bibit ng mga Santos itinayo sa mga kasinungalingan ni Ricardo Tan. Ang artikulo ay detalyado. Ikinuwento nito ang kanilang nakaraan, 3 batang kalye na inampon ng isang mabait na tindera. Ngunit ang anggulo ay binaluktot. Pinalabas nito na ang kanilang pag-ampon ay isang kalkuladong hakbang na inorkestra ni Mr. Tan. Ayon sa hindi nagpakilalang source, ang biglaang pagtulong ni Mr. Tan ay isang paraan para linisin ang kanyang pangalan matapos ang isang kontrobersyal na hostile takeover ng Vargas Corporation. Maraming taon na ang nakalilipas, isang transaksyon na nagtulak umano sa pamilya Vargas sa bingit ng pagkalugi. Ang pagtulong sa 3 bata at ang pagtatayo ng Luz Viminda's Kitchen ay pinalabas na isang malaki at magastos na palabas, isang charity project na idinisenyo para makuha ang simpatya ng publiko.
Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ang bawat pangungusap ay naglalayong sirain hindi lang ang kanilang negosyo, kundi ang kanilang katotohanan. Walang hiya. Sigaw ni Nico tumayo ng padabog at halos maitulak ang mesa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Sino ang nagsulat nito? Hahanapin ko siya. Umupo ka, Nico. Maring sabi ni Mia, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Hindi ito gawa ng isang simpleng reporter. Planado ito. Tumingin siya kay Mr. Tan. Eduardo Vargas. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Mr. Tan. Tumango siya. Matagal na siyang nanahimik. Akala ko'y nakalimot na siya. Hindi siya nakalimot, na sabi ni Mia. Naghihintay lang siya. At ngayon, tayo ang pinupuntirya niya dahil alam niyang tayo ang kahinaan mo. Ang masayang celebration ay naging isang war council. Nagtalo ang magkakapatid. Gusto ni Nico ng agarang aksyon. Gusto ni Mia ng isang kalkuladong legal na opensiba. Si Kai naman ay nanahimik, pinagmamasdan ang lamat na unti-unting nabubuo sa kanilang pagkakaisa. Habang sila'y nagtatalo, isang lalaking nakauniporme ang pumasok sa restaurant, dala-dala ang isang clipboard. Naghahanap siya ng manager. "Magandang gabi po," sabi nito sa formal na paraan. "Ako po ay mula sa City Health Department. Mayroon po kaming natanggap na anonymous complaint tungkol sa food poisoning mula sa establishmentong ito. Nandito kami para magsagawa ng isang surprise inspection. Natigilan ng lahat. Ngayon na, sa gitna ng kanilang anibersaryo, napakalinaw. Ito ang unang bala." Walang takot na hinarap sila ni Mia. "Sige po, malugod po naming tinatanggap ang inyong pag-iinspeksyon. Bukas ang aming kusina. Alam nilang malinis sila. Alam nilang walang basihan ng reklamo. Ngunit alam din nila na sa mundong ito, ang isang tsismis, kahit walang katotohanan, ay sapat na para mag-iwan ng permanenteng mantsa." Habang ang mga inspektor ay naglalakad patungo sa kusina, ang mga bulungan mula sa iilang natitirang bisita ay nagsimula na. Napanood ni Luz ang lahat. Ang artikulo, ang pagtatalo ng kanyang mga anak, ang pagdating ng mga inspektor. Nakita niya ang takot at galit sa kanilang mga mata, mga emosyong matagal na niyang hindi nakita. Ang kapayapaang pinaghirapan nila ay biglang naging napakarupok. Habang ang iba ay abala sa kaguluhan, tahimik siyang tumayo. Dahan-dahan siyang naglakad, hindi palayo, kundi papasok-papasok sa puso ng kanilang mundo, ang kusina. Ang lugar kung saan ang lahat ay nagsimula, sa isang kawali mantika at pag-asa. Huminto siya sa gitna ng malinis at kumikinang na kusina. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nagmasa ng libo-libong tinapay, nagbalat ng milyong saging. Magaspang pa rin, may kalyo pa rin. Ito ang mga kamay na bumuhay sa kanyang pamilya. Isang bagong unos ang dumarating. Hindi ito bagyo ng personal na trahedya, kundi isang bagyo ng kasakiman at galit ng ibang tao. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay, alam ni Luz na ang mga sandatang ginamit niya para labanan ng unang bagyo, ang pasensya at pagmamahal, ay maaring hindi sapat para sa isang laban na ganito karumi. Ang hangin sa loob ng Luz Viminda's kitchen ay tuyo at puno ng hindi masabing bigat. Bagaman, napatunayan ng mga health inspector na malinis ang kusina, ang pinsala ay nagawa na. Ang mga social media pages ng restaurant ay binaha ng mga negatibong komento. Ang mga dating suki ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang tagumpay na itinayo sa loob ng isang taon ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng alon ng paninira ni Eduardo Vargas. Sa loob ng opisina, nagpapatuloy ang mainit na pagtatalo ng magkakapatid. Kailangan nating lumaban sa paraang naiintindihan nila, sigaw ni Nico habang pabalik-balik sa paglakad. "May mga contacts ako sa media. Kaya nating ilabas ang lahat ng baho ng Vargas Corporation, ang mga illegal mining activities nila sa Mindanao
Ang mga tax evasion cases, ibagsak natin sila. At ano ang ipagkaiba natin sa kanila kontra ni Kai? Kapag gumamit tayo ng putik, tayo rin ang madudumihan. Nay, magsalita kayo. Lahat sila ay tumingin kay Luz na kanina pa tahimik na nakaupo sa sulok, hawak ang kanyang rosaryo. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay malalim at kalmado. Ang galit ay parang apoy, mga anak. Mahinahon niyang sabi, kapag dinagdagan mo ng panggatong, lalong lalakas. Hindi natin tatalunin ang kadiliman sa pamamagitan ng pagiging madilim din. Pero Nay, mawawala ang lahat. Sagot ni Mia, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sinisira nila ang pangalan niyo, ang pangalan namin. Bago pa makasagot si Luz, bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok si Consuelo, ang matandang biyena ni Luz. Hirap itong maglakad, ngunit may dalang determinasyon sa kanyang mukha. Sa likuran niya, hindi inaasahang kasunod si Eileen. Nagulat ang lahat. Lalong tumigas ang mukha ni Mia. Anong ginagawa niyo rito? Hindi sumagot si Consuelo kay Mia. Sa halip, lumapit siya kay Luz at inilapag ang isang lumang leather-bound na notebook sa mesa. Luz, narinig ko ang nangyayari. Sabi ni Consuelo, ang boses ay nanginginig dahil sa katandaan. Si Eduardo Vargas, kilala ko ang pamilyang yan. Noong buhay pa ang biyenan ko, madalas kaming dumalo sa mga piging nila. May isang sikretong pilit nilang itinatago. Binuksan ni Consuelo ang notebook. Ang asawa ni Eduardo, si Sofia, ay naging malapit kong kaibigan noon. Isang gabi umiiyak siya sa akin. Ang kaisa-isa nilang anak na lalaki, si Gabriel, ay lumayas. 10 taon na ang nakalilipas. Hindi dahil sa rebellion, kundi dahil hindi niya masikmura ang kasamaan ng sariling ama. Itinakwil ni Eduardo ang sariling dugo para sa pera. Tumayo naman si Eileen, bakas ang hiya sa mukha ngunit naging matatag ang boses. Nay, Mia, may kinalaman din ako rito. Sa ospital, kung saan ako nagtatrabaho, dinala roon ang dating chief accountant ni Vargas noong nakaraang buwan dahil sa heart attack. Bago siya namatay, may mga binanggit siyang dokumento. Isang trust fund na palihim na binuo ni Eduardo para sa anak niyang si Gabriel gamit ang mga dummy accounts na ninakaw niya sa kumpanya ni Mr. Tan noon. Nanahimik ang buong silid. Ang impormasyong dala ng dalawang babaeng ito ay sapat na para pasabugin ang mundo ni Eduardo Vargas. Hindi lang ito usaping negosyo. Ito ay usaping pamilya at pandaraya. Ayan na. Sigaw ni Nico, ang mga mata ay nanlilisik. Ito ang kailangan natin. Ilabas natin ito sa publiko. Ipakita natin sa mundo kung anong klaseng halimaw si Vargas. Isang tatay na nagnanakaw sa sariling kumpanya para sa anak na ayaw na sa kanya. Hindi. Mabilis na sabi ni Mia, ang kanyang utak negosyante ay mabilis na gumagana. Mas malakas ito kung gagamitin nating panakot. Blackmail. Mapipilitan siyang itigil ang lahat ng paninira sa atin. Tumingin si Luz sa notebook pagkatapos ay kay Consuelo at Eileen. Nakita niya ang katotohanan sa kanilang mga mata, ang pagnanais na makabawi sa mga maling nagawa nila noon. Sila ang mga sandatang hindi inaasahan na isinilang mula sa pagpapatawad na ibinigay ni Luz. Hindi niyo gagamitin yan para manira. Sabi ni Luz, tumayo siya ng tuwid. At hindi niyo rin gagamitin yan para manakot. Pero Nay, protesta ni Nico, ito na ang pagkakataon nating manalo. Mananalo tayo sa paraang hindi natin kailangang ikahiya sa harap ng Diyos. Sagot ni Luz. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Gagamitin natin ang katotohanan ito para buksan ang kanyang puso, hindi para durugin ang kanyang buhay. Tumingin si Luz kay Mia. Ihanda mo ang sasakyan, anak. At tawagan mo si J. Vargas. Sabihin mo, may mahalaga kaming bisita na gustong makita ang kanyang ama. Ang katotohanan. Anong balak niyo, Nay? Tanong ni Kai, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at kaba.
Kinuha ni Luz ang kanyang belo at isinuot ito. Gagawa tayo ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Mag-aalok tayo ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagtatapos ng pagiging magkaaway. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa bintana, ang pamilya Santos ay naghanda para sa isang pakikipagtagpo na babago sa lahat. Hindi sila magdadala ng baril o demanda. Magdadala sila ng isang lumang notebook, isang masakit na katotohanan at ang lakas ng loob na magpatawad ang tanging sandata na hindi kayang tapatan ng yaman ni Eduardo Vargas. Walang mga abogado, walang mga reporter, walang mga bodyguard. Ang tanging imbitasyon na ipinadala ni Mia kay Eduardo Vargas ay isang simpleng text message. G. Vargas, meron kaming impormasyon tungkol sa isang bagay na matagal nyo nang hinahanap. Hinihintay namin kayo sa Luz Viminda's Kitchen mamayang gabi pagkatapos magsara ang restaurant. Mag-isa lang po kayong pumunta. Ang pangingisda ay epektibo. Ang pag-usisa na mas matalas pa kaysa sa pag-iingat ang nagtulak kay Eduardo Vargas na pumasok sa lungga ng kanyang mga kaaway. Dumating siya sakay ng kanyang itim na Bentley, ang kanyang muka ay isang maskara ng kapangyarihan at paghamak. Inaasahan niyang makakita ng isang desperadong pamilya na handang makipag-areglo. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi takot. Sa loob ng tahimik na restaurant, isang mahabang mesa ang inihanda. Sa kabisera, nakaupo si Luz. Sa magkabilang gilid niya ay ang kanyang 3 anak. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ngunit kalmado. Ang amoy sa hangin ay hindi amoy ng tensyon, kundi amoy ng bagong lutong tinola. Magandang gabi, G. Vargas. Bati ni Luz na para bang isa siyang ordinaryong panauhin. Maupo ka. Naghanda ako ng hapunan. Umismid si Vargas. Hindi ako naparito para kumain ginang Santos. Sabihin ninyo kung ano ang gusto ninyo. Ang gusto namin, sabi ni Mia, na siyang bumasag sa katahimikan ay ang tapusin na ito. Inilapag ni Kai sa mesa ang lumang notebook ni Consuelo at isang folder ng mga dokumento na ibinigay ni Eileen. Dahan-dahan niyang itinulak ito palapit kay Vargas. Gabriel, sabi ni Kai. Ang pangalan niya ay Gabriel at ayon sa mga dokumentong ito, sa kabila ng lahat, hindi niyo pa rin siya tinalikuran. Ang lahat ng perang nawala sa kumpanya ni Mr. Tan ay narito sa isang trust fund para sa kanya. Ang mukha ni Vargas ay natigilan sa unang pagkakataon. Ang kanyang maskara ay nagkaroon ng lamat. Ito ang sandata namin laban sa inyo. Patuloy ni Mia ang kanyang boses ay hindi mapanumbat, kundi isang simpleng paglalahad ng katotohanan. Maari naming isapubliko ito. Maari naming sirain ang lahat ng natitira sa inyong pangalan, ngunit hindi namin gagawin. Bakit? Tanong ni Vargas, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng pagdududa. Anong kapalit? Sa pagkakataong yon tumayo si Luz. Mula sa kusina, kumuha siya ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng tinola at maingat na inilapag ito sa harap ni Eduardo Vargas. Ang amoy ng luya, papaya at manok ay pumuno sa espasyo sa pagitan nila. Umupo siyang muli, tinitigan ang makapangyarihang tao sa harap niya hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang kapwa magulang. Walang kapalit, G. Vargas. Mahinahon niyang sabi, gusto ko lang magkwento. At nagsimula siyang magkwento. Hindi tungkol sa negosyo o pera. Ikinuwento niya ang gabi na namatay si RT. Ikinuwento niya ang sakit ng pagkawala ng isang anak na hindi man lang niya nahawakan. Ikinuwento niya ang 3 batang basang-basa sa ulan na ang tanging yaman ay ang isa't isa. Ang pamilyang ito, sabi niya, habang iginagawi ang tingin sa kanyang mga anak, ay itinayo mula sa abo ng aking mga pangarap. Bawat kanin na isinubo nila, bawat aklat na binasa nila, ay binayaran ng aking pawis at luha. Ang restaurant na ito ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang patunay
na ang pagmamahal ay kayang bumuhay muli. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Vargas. Ang kanyang tingin ay puno ng isang karunungang hindi matututunan sa mga business school. Naiintindihan ko po ang galit ninyo. Naiintindihan ko ang pagnanais na manalo. Ngunit sa pagtatapos ng araw kapag mag-isa na lang tayo sa ating mga mansyon, ano po ba ang tunay na may halaga? Ang mga numero sa bangko o ang mga tawag sa telepono mula sa ating mga anak? Huminga siya ng malalim. Tuong Vargas kaong batoy, deubiet kamjak magdimot dokon. Suhak biet latoy da ginawa ang lahat para mahanap at muling mayakap ang mga anak ko, samantalang ang bawat hakbang ninyo ay lalong nagtutulak sa anak ninyo palayo. Ang mga salita ni Luz ay hindi mga bala. Sila ay mga susi. Mga susing dahan-dahang bumubukas sa nakakandadong puso ni Eduardo Vargas. Sa harap niya hindi niya nakita ang isang kalaban sa negosyo. Nakita niya ang isang ina. Isang ina na nagtagumpay kung saan siya nabigo. Ang lahat ng galit, ang lahat ng paghihiganti ay biglang nawalan ng saysay. Ang tanging natira ay ang imahe ng isang batang lalaki na matagal na niyang hindi nakikita. Walang nagsalita. Si Eduardo Vargas ay tumitig sa mangkok ng tinola. Ang init nito ay umaakyat sa kanyang mukha. Pagkatapos dahan-dahan tumayo siya, hindi siya tumingin sa kanila. Naglakad siya papalabas ng restaurant, ang kanyang mga balikat ay tila mas bumigat kaysa noong pumasok siya. Kinabukasan tumawag ang kanilang abogado. Ang lahat ng paninira sa media ay tumigil. Ang mga kontrata ay ibinalik. Ang lahat ng kaso ay binawi. Ang digmaan ay tapos na. Nang gabing iyon sa loob ng Luz Viminda's kitchen, muling nagkatipon ng pamilya Santos. Walang malaking selebrasyon, walang sigawan ng tagumpay. Sila lamang nakaupo sa parehong mesa, nagsasalo-salo sa natirang tinola. Nanalo tayo, Nay. Bulong ni Nico, ang kanyang boses, ay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Luz. Oo, anak. Sabi niya habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang tatlong anak. Pero ang pinakamahalaga, hindi tayo natalo. Hindi sila natalo ng galit. Hindi sila natalo ng paghihiganti. Hindi sila natalo ng kadiliman. Sa huling pagsubok, pinili nila ang landas na itinuro sa kanila ng isang hamak na tindera sa kalye, ang landas ng pagpapatawad at pag-unawa. Tumingin si Luz sa paligid ng kanyang restaurant sa mga guhit, sa dingding sa kanyang mga anak, na ngayon ay tunay ng mga haligi ng lakas at kabutihan. Ang diwa ni Art ay naroon. Ang alaala ng kanyang hindi pa na isisilang na anak ay naroon din hindi na bilang isang sugat, kundi bilang isang bituin na gumabay sa kanya sa pinakamadilim na gabi. Ang kanilang kwento ay hindi na lamang isang kwento ng personal na tagumpay. Ito na ngayon ay isang diwa na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya mong sirain, kundi sa kung ano ang kaya mong buuin muli. At ang huling sangkapang pinakamasarap at pinakamahalaga sa lahat ay palaging kapayapaan.